Caloocan ba, buong Caloocan, kasi i-assess nga po yung financial capacity. So, more on mabusising po talaga. Kung nabasa nyo sa, bigyan ko kayo ng background sa DTIP. Sa DTIP may parang 3 level. Yung last mile, yung pinakamababa, pwedeng community-based yun, barangay level lang. So, dito ka sa barangay level. Again, papatunayan mo yun kung kaya mo ba. Kung barangay level, ibig sabihin, kung barangay 188 yung apply mo, hanggang doon ka lang. Ngayon, kung apply mo pa ibang barangay, another permission or processing ng mga papers para sa DTIP. Yung pangalawa naman, yung DTIP na medyo mas mataas sa last mile. Yung last mile, di ba, from NAP to bahay. Yun yung last mile. Again, yung DTIP number 2, para sa akin, is medyo may kataas ang requirement. Number 1 sa finances, talaga kailangan medyo patunayan mo kung kaya mo yung lugar yung parang city or province ang i-apply mo. So, kung ganon, patunayan mo kung meron kang ganong capacity. Doon naman sa pinamataas sa DTIP, yung parang long mile or yung mga IGF na, yung malakihan na, yung mga backbone, mga ganon. So, kung re-reviewin nyo yung nandun sa Konektadong Pinoy IRR niya, yung tsaka yung hiniring nun sa NTC, may mga capitalization. So, from 10 million, 100 million, 1 billion. Doon sa community base, yung parang tier 3, ano siya, micro, kung micro ka, at least meron kang 500K na assets. Yun. Inahantay din namin kung aalisin yung tier 1, tier 2, tier 3. As in, DTIP ka last mile. At yung next naman, na complication is yung MOA ng telco. Napag-usapan doon, kailangan ilagay specifically kung anong purpose ng MOA mo. Kung last mile ba, ilagay. Kung magkakabit sa bahay-bahay, ilagay. Saan mo gagamitin yung lease line? Regarding direct internet access, yan pa. Tingin ko, pag pinush nila yon, i-audit din yung mga bandwidth. Kunyari, meron ka sa 1,000 customer, tapos ang dineclare mo lang is 1 Gbps. Hindi yata ubra yun. So, DIA talaga yung pinagsusupply or lease line. So, isa pa yun sa mga komplikasyon. Kaya nga, pinatawag namin kayo para itong February hanggang July 31, makapaghanda rin kayo. So, wala kaming kompleto doon kasi nakahangin kami. Hindi namin alam kung ano yung requirement pa. So, estimated ko, hindi lang March ang magpo-proceed yung application ng DTIP. Kasi 15 days, so 30 days na yon kung February. So March, mga kalagitnaan ng March, malalaman pa rin yung requirements. So naiintindihan niyo po yung kalagayan namin sa part na yon. So yung loop, nagsimula rin naman na kami, pero hindi nga namin may tuloy kasi nga, hindi rin namin alam talaga yung pinaka-exactong kailangan para, kung ganun kalaki, buong Caloocan i-re-apply, so paano namin paano sa finances namin? So kailangan, alam niyo ba na maraming requirements na kailangan mong di ba yung sinasabi nila, kailangan may network operation center ka, may data center ka. Hindi naman kailangan. Depende yung sa laki or paano mo didepensahan yung ina-apply mo. Kung barangay level ka, at least 500K na assets. Sa assets na yung kasama cash, sasakyan, equipment, tools. So, may benchmark na sila dyan kaya nila na nilagay yun. So, ang next sa 500, sabihin ng katapat nun is 3 million na capital. Yun yung micro enterprise. Sumunod doon yung small, nasa 5 million. Medium na yata yun. Medium na. So, medium na company. Sumunod yung large. Medium, small, medium, large company. So, saan kami magpo-fall doon? Hindi pa namin alam. Kasi nagsimula yung TGS partnership. Techno.
technologies, hindi natin pwede basta gawin TKSS. Acronym, linawin ko lang sa acronym lang siya ng Technologies, Solutions and Services Company, TKSSC. Yung TK naman is wala naman talagang proprietary rights dyan sa word na TK. So, pwedeng magtayo ng new company or sino, kasi wala naman, pwede mo kahit sino pwede kunin yung TK na word, na letters na yan. So, yung buong company natin is Technologies, Solutions and Services Company. Ngayon, yung consideration sa DTIP na yan, isa lang yan sa mga inaalala namin. So pagdating naman sa compliance, doon na kami magkakaroon ng talagang pagsisilop doon sa ating mga kasama. Kaya kung napapansin, February hanggang July natin mapapakinabangan yung ating permits. Okay? So February to July, tapos August, paghahanda yun sa amin para linisin lahat yung mga dapat linisin na compliance. Kasi nakakatakot eh. So compliance mo, lahat titignan eh. Na medyo, ayun. So, nagsimula kaming maglinis ng mga DC para sa mga inactive na. Para hindi na magamit yung name ng company, yung uniform, yung ID, or mag-represent pa sa mga barangay. That's why gusto rin namin i-require yung current ngayon, yung mga active, na mag-secure ng business permit or clearance sa barangay. Bawat barangay. So ipapakita nyo rin yun sa kay Mamalu, isasubmit nyo for compliance para malaman namin yung talagang sino na yung nagpo-comply at active. Bukod doon sa ating mga dues or monthly dues natin. Okay, so yun yung isa sa mga critical na kailangan namin gawin. So by August, isa rin yung kailangan ma-surrender yung mga regarding sa company, yung uniform. Although binayaran nyo yun, renewal. Yung mga renewal din pala, so since ayaw naman namin mangako sa inyo na ano tayo, magiging honest lang din kami na hanggang August yung ating mapapakinabangan ng papel, mga permits sa FTC. Ngayon, yung mayor's permit, isang taon. Pero anong sense nun? Kasi kailangan talaga yung sub-MPC. So kaya nagtatawag kami ngayon para makapaghanda tayong lahat. So, bakit? May ano ka, dadagdag. Actually, mas maganda kung magpaikot na tayo ng mic para sa mga kasama natin dito, makapagtanong yung mga kasama natin, tapos masagot din ko anong concern. Sige po. Yung mga concern nyo, pwede nyo sabihin ngayon dito kasi open forum din talaga to. Yung may mga katanungan po, pwede na po magsimula. Sino po kung gusto ko na magtanong? Sir Walden. Sino po? Sir. Kung wala ay, dito pala. Ito yung grupong gusto kayo itanong. Wala pa. Kakarin nyo lang na. Oo nga eh. Sir, ano? Makikinig muna kayo. Ayaw nila magtanong, makikinig muna daw sila. Actually, until August talaga. Kasi September naman ang expiration ng gas dito ni PA. So, one more thing, diretsahan na.
maraming branch ang masakit sa ulo. Napaka-non-compliant. Lalo na pagdating sa facilities. So, maswerte tayo, yung company natin, hindi na sa pool. Pero last year, may mga competitor, kaibigan company na naman natin nakakausap. Sila talaga, ilan yung nadali sa kanila, kaya nagtanggal. Ilan yun na, may namidya pa nga eh. So, basically, una-una yung ano talaga, yung paggamit ng mga telco na gamit. Alam naman natin yun. Yung wire, yung modem. Tapos sa renewal, kaya nga may si Sir CJ umiikot to assess kasi sa totoo lang, ano talaga, marami talagang, sir, marami kang na-assess na talagang non-compliant. So basically, isang company tayo eh. Problema ng isa, mahuli ang isa, lahat tayo sa pool. Yan talaga yun. So, kaya naman kami nagpatawag dito, ayaw rin namin magpaasa o magbigay ng kahit anong false expectation na let's say na kahit expired na pala yung papel by September, diba, nag-ooperate pa rin tayo as ano. So, depends sa company kung ano yung magiging next move. Pero, yung mga nagre-renew, overall, talagang sinasabi yan, transparent na up hanggang ganitong buwan, hanggang August, na lang yung renewal. So, kung may mga questions kayo, mas maganda ngayon yung itanong, habang nandito kami kasi hindi naman tayo lagi naghaharap araw-araw, hindi tayo nagkakausap masyado sa ano. So, mag-start na tayo magtanungan. May idadagdag din ako kasi siguro naman di naman ninyo, alam nyo naman yung naging situation ng ibang mga company. Ang ginawa nila hindi na inorient, auto, tinanggal agad. Ayaw namin kayong ganon na iwanan namin sa area na uy, muna, solohin na lang natin yung area, company ang magpalakad, ayaw namin yon. So, ang kailangan talaga namin ngayon, maging honest sa inyo na may expiration naman lahat, 5 years lang. Ewan ko lang ngayon, baka 1 year lang yung registration ng DTIP. So may mga requirements doon. So kung magre-research kayo, ewan ko na set sa inyo yung draft nung pinag-uusapan sa NTC. Talagang gastos sa requirement. So yung DIA pa lang eh. Eventually, ganun naman talaga mangyayari. Magpapunta tayo sa compliance. So, yung situation natin, nagkataon lang, talagang natapat sa first maapektuhan ng compliance ng NTC sa renewal. Okay? So, kung pwede, magtanong kayo, lahat ng concern nyo, tanong natin, maging open na kayo. Kasi ang hirap sagutin sa GC, kapag may mga tanong, tapos hindi na subaybayan ng iba yung nangyayari. So baka mag-mislead siya sa hindi tayo maunawaan ng ibang company. Sasabihin nila, ay, inalis na yung logo, nagsara na, bagsak na yan. One competitor down. Ano mangyayari sa kanila? O, hataw na, pasok na tayo. Yung mga ibang competitor, estimated, mas dodoble pa po yung mag-a-apply ng DTIP. Ngayon, currently 1,000 tayo na nasa bus is expected mas dodoble kung magagawa nila yung pamantayan or yung mga requirements ng DTIP. Okay? So, yung technical na hindi mawawala yung bus, may yung internet access lang, mapupunta doon sa DTIP category ng DTIP. Oo. The moment na nagpapagapang ka, tapos may internet na dumaan. Internet access service yun. So, DTIP yun. Again, nasa company yun, kung saan kami magpupull doon sa mga category, bracketing nila, or tier 1, tier 2, tier 3. Hindi namin alam pa. Kaya, ayaw rin namin kayo magtanong sa amin na, anong mangyayari? Maganda maraman nyo sa amin direkta eh. Kung anong nangyayari.
At ano ang solusyon namin sa mga susunod na buwan? Maikli na lang po yan, kaya hindi namin kayo pwedeng itali or pasahin na, yun nga, may forever yung aking bus, hindi naman. So, magtanong na po kayo, papaikotin ko po yung mic. Sir, tanong ko lang, although bukod naman ako sa Caloocan, kasi last meeting napag-usapan natin na magkakaroon tayo ng data center. So, papaikot ng loops, di ba? Parang decoy natin na kunwari meron tayong data center. Ano mangyayari yun kung pati yung bandwidth, sabi nyo kanina, is i-audit na rin. So, parang hindi na magmamaterialize yung data center natin kung pati yung bandwidth, i-audit kasi hindi tatali yung bandwidth natin at saka dun sa na-consume ng mga bawat player sa atin. Actually, isa yan sa napag-meetingan talaga namin. Whether we like it or not, kailangan natin mag-comply. So basically, iba yung higpit nito. So, kaya nga ultimo yung pag-resell ng internet, ano siya kumbaga connected na siya kay PIR. So, before kasi, hindi naman online yung mga government agencies. Ngayon, dito kay TTIP actually, pinagpapasa kami ng katulad ng AFS na kay PIR. So, basically, nag-aantay na lang kami ng final na ibababa ni NTC. So, wala tayong option kundi sumunod. So, ang pinaka-bottom line talaga namin dito ngayon, hindi nauubra yung dati. Hindi nauubra. Yung sinasabi natin na for the papers na lang. Even kami, yung loop actually, buhay pa rin yung dito sa amin, ongoing. Kasi doon tamang talaga dadaan na yung totoong media. So, everyone talagang required na mag-ano. So, babudgetin yun. Depende sa laki o lawak mo. At the same time, yung reporting din ng ng kliyente mo, ng expenses mo. Kasi sa totoo lang, even yung accountant nga natin, sabi nila, ma'am, kung hindi bibigay sa amin yung actual figures, paano kayo sisinungaling? To be honest, kung hindi nila alam yung totoong ano. So, basically, as of the moment, kung tino-comply natin, yung dating sitwasyon na parang, pinaliliit natin, ito, ganyan. Ang problema kasi ngayon, nag-check na sila ng bandwidth, nag-check sila ng pinapasa ng sales, ng actual na bilang ng client. So, basically, even kami, waiting kami sa final, which is possible na March 12 or March ito, no? Yun. So, ika nga, kung wala pa yung pinaka-final guidelines, hindi pa rin natin alam eventually, Pinay tayo. Malulusutan natin yan. Pero sa ngayon kasi, mahirap manghula. Kumbaga, ito yung mga binabali. Siguro updated naman kayo, may mga binababa yung NTC, follow sila sa page, may mga draft na rin, may public hearing, nandun sila source, pumunta sila ron. So, meron pa bilang 15 days ba? Para Bukas daw yung release ng MC. Kaya yan bukas. 5 days. Tapos na ma'am. Para sa wireless yun. Okay. Yes, ma'am. Ito, kunwari, hindi kaya pwede na, balik na rin naman natin, lahat dadaan sa server natin, sa data center natin, saka lang i-distribute yung mga bandwidth na gagamitin nila para at least ma-audit natin lahat ng bandwidth. Actually, isa yan sa napag-usapan. Dapat naman kasi ganun talaga. Ang proper way naman talaga, bumibili dapat ang mga branch sa mother company ng bandwidth. Yes, ma'am. Which is yung legal na internet, which is yung legal. Kaya nga susunod tayo. Ngayon, doon naman sa case niya pa, sa South, alam mo na mangyayari. Imposible kami maglato doon. So, magano talaga kami ng oo, hindi lang tayo nagtagpo last time, pero yun yung dapat na babanggitin ko na may grupo rin naman doon. So, kailangan talaga. Kasi ang hirap na depensahan yun talaga eh. Saka, the way sa ginagawa ni NTC ngayon, alam mong parang katulad kay BIR, parang nilolowa-lowa tayo. So, pero talaga yan. Nakanap sila ng way para mag-penalty, para Hindi rin tayo kung pupuan dito, wireless, hindi rin kakayanin. Masyadong malayo.
Yan ang hindi ko pa, mas hindi kasi ako expert sa P2P. Pero, Ay, FYI, pag sa DTIP, pwede na po yung wireless P2P, yung hotspot, pero huwag kang gagamit ng hotspot or piso wifi na pag-apply mo, kaya nga kailangan ng legal. So, spectrum, ibig sabihin, pwede ka na mag-avail ng frequency. So, pwede ka magbato from isla to isla. Pero anong ibig sabihin nun? The more na ina-apply mo yung mga ganong mga services, malaki kang kumpanya. So tataas yung kailangan namin, tapatan namin ng financial capability yon. Sa kaso po ni Sir Marty, North Caloocan and South Caloocan is magkahiwalay. Oo. So may server dyan sa'yo, may server sa dito sa North. Hindi ka pwedeng maglinya. Ibig sabihin, yung cabling natin, hindi na last mile. Meaning, anong ditip yun? Yung pangalawang sinabi ko. Permit din ng... Yes. Oh, hindi na siya wireless. Wired din, pwede. Eh, saan ba? Yun ang complication sa amin. Cable kasi, unang-una, maraming function. Pangalawa, maraming maputol o ano, Opo. mahirap i-place. Kaya, naisip ko kung wireless, Opo. So, walang obstruction. Oo. Crucial yan, dahil layo eh. So, imagine niyo po, i-apply namin, kunyari, yung North Caloocan. North Caloocan lang. Tapos alam nila yung South Caloocan, malayo. Paano nyo na pagdugtong yan? Ibig sabihin, hindi na kami magda-last mile. Transport na. So, ibig sabihin, kailangan na papadaanan yung internet doon, maglilinya, ang daming city yung dadaanan natin eh. Quezon City, etc. So, bawat area na yan, may mga permit din eh. So, may mga, hindi natin alam kung ano talagang ano. Kaya, best is solo server siya, solo dito. Again, ano lang to, tentative lang naman na ganung situation. Wala kaming pinanghawakang guidelines pa. Pero ganun yung mangyayari. baka meron question. Ay, ano bigyan tawag kasing transport or co-location. Kung pwede ganun. Kasi actually, yung mga bali magre-renta tayo ng facilities. Oo, pwede ba na So again, maraming complications at saka requirement. Na ipapaliwanag yun, itong sinasabi natin, kung i-apply nga namin yun, kailangan depensahan nyo ng PAC engineer. Paano i-implement yung network mo? North, South, Caloocan. Again, may Bulacan, pero hindi namin alam paano kasi iba-ibang ang bus. Iba-ibang dilim na yun. Iba-ibang dilim. So paano, ano yun? Hindi namin maintindihan pa yung paano yung... Oo. Nagkataon lang, yung Techno is naka-avail ng dalawang bus, Bulacan, Caloocan. Pero strictly, ang application is per community or barangay, per municipality, or province. Ibig sabihin na mo na lumalaki ka, kailangan patunayan mo na may financial capability ka. So, kung ito lang i-apply natin Caloocan, anong particular na Caloocan? North o South? Ngayon, kung madepensa natin sa Caloocan lang po, pero may dalawa kaming co-location server na gano'n, kaya napagdugtong namin, hindi kayo maglilinya na mahaba? Kasi yung mga tatanong eh, o yung titingnan ng mga PC engineer naman ng MDC. Walang malabo yung proposal nila. Disregard, reject mo yan. Hindi ang implementation network nila is malabo. Pero kung madepensahan natin somehow, gagamit tayo ng technology like co-location server, si in-vitro, kunyari, maglalagay tayo ng gano'n doon, tapos tatagos sa kahit anong wire dyan, kahit sa Converge or Globe or BFDD, para na mapunta sa iyo yung network dito at network doon. Gagawin natin. Pero again, wala kami magawa sa 3 buwan na to. Wala. Oo. Opo. Ang hirap ng implementation, so kailangan natin i-consult sa experts, mga PEC engineer na mag-back up yung ating plano. Next question po. Question. Sir, alam niyo, Mike.
Okay, mahiya kasi kailangan nyo itong para masagot yung mga agam-agam nyo. Kasi kami, nakaraang taon pa kami, ano mangyayari? Oo, nagpumirapan pa lang ng December 9, lumabas. Tapos biglang sinuspend yung bus renewal and bus application. Ibig sabihin, talagang nag-interim adjustment sila para sa application. Pero may nakalusot before December 9 or 22 na kapag renew yung iba. Kaya naguguluhan yung iba, ano ba kami? Automatic politic, pero automatic sila magpo-comply hanggang sa maging Oo. Yung talagang yung mga tapos Yung mga renewal, naka-renew na, so tuloy-tuloy pa rin naman yung support ng office, ng company. Except, si Ma'am Malu po yung ating point person dyan para i-cater yung mga needs ninyo. Again, may mga pamantayan lang din kaming sinabi kay Ma'am Malu na pinag-usapan ng mga partners na paano implement. For example, mag-request kayo ng papers. So, si Ma'am Malu ang ating kausap. So, via DC, pwede nyo siya makausap para ma-address kayo. Kung kailangan kayong dalawin, pabiriendahin nyo na lang. May pag-away pa sa Oo. Ayun. Kasi ano siya ang tawag doon, floating. Lumilipad yan kahit sa anong mga area, mga bases. Di ba na paano yung ginagawa yun? Pero pupunta siya doon, pwede, basta kung kailangan yung support. Pero again, yung kapalit nun, ibigay nyo rin sa kanya yung kailangan niya bago siya pumunta or ibigay niya rin yung kailangan nyo. Kasi yung papel ngayon, iniingatan natin kasi nga, baka last 2 minutes, mahabol pa kami sa problema. Again, hindi lang ito. Bukod sa NTC na yan, may BAR, may mga ganon-ganon, lalo na hindi lead na yung LOA, mamaya i-questionin, ang lawak ninyo. Tapos ganito lang yung sales nyo, tapos NTC nyo pati ngayon, nagbabanggaan na sila. Dati hindi nag-uusap ngayon banggaan Oo. Quarterly po kami nagre-report ng customers at saka badwill. So, pinakalkula namin yung magre-report sa Bulacan at Caloocan. So, for 5 years na nag-exist kami, hindi kami lumagpas ng 1,000 na customer na limited. So, pagdating sa renewal, professional kami. Pero hindi naman kami nagtaas ng capitalization, kaya sabi namin, community-based pa lang kasi yan. Pero sa laki ng Bagong Silang at saka ng Caloocan, pag ni-reapply namin yan, community-based pa rin ba kayo? Yun yung mga tanong doon. So, municipality, nahati pa sa dalawa yan, south at north. Hindi na normal na ano lang yan, municipality. So, may mga dapat kami i-consider ko. So again, mayroon kayong hanggang August 31 para maghanda. So sa possible na mga requirements. Pero i-review nyo na yung mismong guidelines ng Kolektadong Pinoy. Saka yung MC, baka bukas yun nandyan na. Kung kaya ba. Kasi talaga yung company, i-implement yung talagang kailangan. So abangan natin kung ano. Ayaw namin kayo mag-isip ng bigla tayong iniwan ng TV huwag kayong sumaman loob, bigla tayong hindi nirenew Pero at least nasabihan namin kayo na meron kayong plano sa itong taon na to. So, andyan naman, ayaw namin mag-guarantee. Wala kami talaga guarantee. Pag nakita niyo yung guidelines kasi, baka maisip niyo, parang kaya ko Yung kasi ano din kasi nung mga ibang nakakausap namin din ng mga pass holder, ang tansya nila baka mas dadami pa tayo Kasi parang hindi naman ganun kahirap yung magiging qualification. So baka possible dito, may mga hindi talaga mag-renew. Pag nakita nila yung qualification na kaya pala nila. Pero di ba dati pwede i-apply yung JK sa franchisee? Para at least kahit paano, alam din nila na franchisee. Actually, yung kinorek ko lang si Sir tungkol doon sa hindi mahirap. To be honest, nag-uusap-usap kami, mas inasa nila yung standard. Kasi actually, even international, ina-accept na
Ang best challenge ko dito, after 2 years, yung tinatawag na ISO certification. Mahal yun. Hindi yun biro. Then pangalawa, yung cyber security. Kasi syempre, nag-ano na rin kami, consult na rin kami sa mga may license dito, yung mga pagkukuhanan. Ang tawag naman daw sa kanila is DTAP. So, sila mismo, yung license pa lang daw na nire-require sa kanila is 200,000 na. So, sabi ko doon sa site expert, so paano yan sir, ipapasa niyo ba sa akin ang company yan? Ay hindi ma'am, kami, required kami mag-ano kung worth 200,000 certification bilang IT or cybersecurity expert. So, nasa amin na yun kung paano namin sisingilin yung mga kliyente namin. Siyempre, dapat mapawi namin yung nilabas namin na 200,000 para sa certification. So, yun lang naman. Kung as of the moment, talagang may mga bagong pamantayan, guidelines, may mga requirements, pero wala pang final. So, basically, if hindi natin makomply yung basic, ano pa tayo sa mas malaki? Kasi actually, ang pinakamahigpit naman na compliance parang simula this year is yung tinatawag na cybersecurity. I believe meron niyang ilan talaga dito na-attack pa ng Windows diba? May mga ganyan. So basically kasi kung bakit nire-require din na merong ang bandwidth manggaling sa data center ng pinaka-main company. Because dito, sa cybersecurity, pagka yung internet sa pinaka-puno na dinidistribute sa bawat branch, kumbaga protected na. Yun talaga yung pinaka-main reason. Kasi, tayo kanya-kanya naman talaga tayo Kumbaga, bahala tayo sa kanya-kanyang server. So ngayon, isa yun sa major alignment pag na-implement yung yung DTIP na to. Paliwanag ko lang kasi tama si Ma'am Don. Tama, ayun sa akin ni Jake na mag-usapan, yung mga estimation lang ng mga nag-meeting doon sa NPC. Ayun yun, dodoble ko yan. Siyempre, assessment nila sa sarili nila, may pera sila kunyari. Di ko alam, pero again, walang nagsasabi kung ano yung palaging pinaka-final requirements. Hindi pa namin alam. So, pero estimated, dodoble yan. Siyempre, kasama dyan yung mga requirements ng DTAP, mga ganon, cybersecurity, mag-training kayo. So may option, sabi nga nung nagtanong sa NTC, parang hindi naman friendly yung yung para sa amin yung DTIP. Parang pahirap ako. Sana ma-adjust naman. Kailangan pala namin ng data center agad. Community-based lang, by barangay level. Parang hindi po abogado nagtanong. So sabi nung hindi sumagot, pero sabi niya, pipilitin namin na maging abot kaya, parang gano'n. So, hindi naman guarantee yun dahil nga yung masusunod yung guidelines Kung kaya mo ba. Kung micro ka, tapos kailangan ng cybersecurity, kailangan mo kunin yun. Kasi may DICT and EC training na provide. So, certified ka. Yung PEC engineer pa lang hahanap ka na parang ano yan alam niyo po ba yung sa television, sa alas 4 ng madaling araw lumalabas? Yung mag-iilitas, PEC engineer gano'n. Ibig sabihin, yung ABS-CBN or GMA, may mga backup na PEC engineer. Ganon din sa industry natin. Whatever mangyari, didepends sa nila yung network mo na firmado nila. May tatak nila, may professional ID, PRC number nila. Ibig sabihin, pag nagkamali ka, sinasasalo, tapos mabaka ng legal mo. Madali siyang intindihin sa pag-operate ng NTC. Pero, dalawa nga lang sabi ni Jake ang requirements Dalawa lang. Compliance at saka pera. Ang pera, kinot ko si Jake totoo, simplify mo lahat yung requirements na sinabi nila doon. Dalawa lang yun. Sundin mo, gastusan mo. Ang tanong magkano? Saan nga kami doon? Micro pa lang kami. Pag in-apply namin yung dalawang South na Bulacan, hindi na micro yun. Oo. Alam niyo ba yun? Ewan ko may kumakalat sa mga Facebook page ng P2P, 10 million daw kada barangay. Hindi naman sinabi yun na 10 million. Pero at least 500K na assets. Pag sinabing asset, pera, equipment, tools, wala ka. Basta kailangan yun, i-report mo sa BIR. CPA ang magsasabi nun or pipirma nun.
Wala kayo kung merong CPA na ipirma doon sa gusto nyo, 500. Pero ang kapital mo, 3 million. Micro ka. So, yun ang didepensaan mo sa NAC. I-review yun. O sige, micro, barangay level lang yan. So, barangay ano siya, 188. Sige, may 500,000 ba siya na assets? Check. Para sa bangko, naglo-loan kayo, magbi-business loan po ako, pero ang sakop ng business ko ay ang Caloocan. Tapos ito po yung aking current business status. So at least 2 years na ITR, income tax return, para patunayan kung may capacity ka to pay, kung liquid ka pa. Kung nakikita nyo yung DTIP or yung guidelines doon, merong 70-30. Ano yung 70-30? At least 70 yung utang mo, 30% yung asset mo. Meaning, medyo 1:2 ang 1:3 ang ratio yung asset para maging okay ka. Pero pag nakita nila sa FS, no, ay shit, marami pang utang doon, reject mo yan. Financial capacity mo, bagsak ka na. Yung PEC engineer mo, hindi mo hinayar, drawing lang. O sabi, bahay mo, house ka lang, ba't merong involved dito na Caloocan to Quezon City? Hindi yan normal na fiber to home na setup. Reject ka ulit doon. Pagdating lang sa abogado, sinabi niya dito, piso wifi. Bawal sa atin piso wifi. Kailangan ganito. Ibang wordings ang gagamitin nyo eh. Wi-Fi managed services. Pinahaba, pero piso wifi yun. Na merong hulog-hulog. Spectrum. Sabihin P2P yun. Pero hindi nyo ba alam, pag kumuha kayo ng spectrum, kukuha kayo ng dealer's permit, WDN, etc. Frequency na i-apply nyo. Separate na permit yun. Komplikado. So, hindi depends sa bakit kailangan mo ganyan? Eh, wired lang in-apply mo. So, nagkaroon ng hearing for wireless. So, wired yung unang hinatinan namin. Pero hindi naman nila nililimit na wired and wireless pwede mong i-avail. Patunayan mo nga lang. Idepensa ng abogado mo, ng engineer mo, at na ng accountant mo. Kung kaya nyo. Doon kami nakahanging. The moment na kami, kailangan namin adjust yung aming financial capacity, meaning pera, plus yung mga requirements, plus ano ba i-update pa natin na sistema, wired, wireless din. Diba? Eh, the moment na magkaroon tayo ng issue doon, binigay sa yung wired, tapos bigla ka nag-antena sa ibang area, may ganoon tayong kasama natin. Eh, kailangan yung parating yung signal doon eh, sa area eh. Nas nahuli. Cost yun ng company, kawawa yung company. Ang laki ng penalty. Kung mapasin nyo yung 3 million per day, 3,000 per day, 10,000, 5,000 na doon, nasa IRA, something yan, puno rin sa amin. Napakasakit. So lumolobo yun parang BIR. Every filing namin na kulang din, 1,000 din, mas tumutubo rin din. Parang BIR. So, again, hindi na pwedeng magsinungaling sa number of clients. Dapat sabihin mo, para, ganito yun, nagbabalance kami. Pag sinabi namin 1,000 yung clients namin, ibig sabihin may growth kami every month, every quarter may report sa NTC. Pero pag kinontrol namin dahil sa taxation, ay, hindi tayo grow. Pagdating kay NTC, ba't na mag-a-apply ng Quezon City, ng Batangas area, ng Davao, Bohol? Yung Caloocan nga ay wala pa sa 1,000 client eh. So bakit namin ibibigay sa inyo? Again, pwede ka mag-apply sa buong Pilipinas. Patunayan nyo lang sa capacity nyo. So doon nagtatalo lahat yung bago ngayon, yung DTIP, DTAP. Yung DTAP, para sa cybersecurity yun. Oo, ng IT engineer. Kung magdadaan kayo ng cybersecurity tester kayo ang tawag doon, pag tinignan nyo, mag-apply kayo, mag-sign up, libre sign up eh. Pero pag nakita nyo na may account na kayo, pwede nyo applyan yung dalawa na yon, pero yung gastos sa mga papel na yon, yung CREST, ISO, 27,000, magkano? Yung sinabi mo, isa, basic lang. Okay, ibig sabihin, hindi naman natin, kung barangay ka lang, hindi naman automatic kailangan mo naman. Kaya ISO 27,000 eh. Pero the moment na yung services mo, nagkataon, may ganong sistema, firewall, etc., na may kinalaman sa DTAP, i-require ka. Dugtong-dugtong po eh. Hindi pwedeng iwasan mo na, word lang po ako. Alam niyo ba, pag nag-apply tayo ng word lang, naging tayo mula sa poste, papunta sa bahay. Last mile yun, di ba? Last mile.
Yung permit na apply mo pa lang. Eh, paano na-deploy ka ng modem? Alam niyo bang may permit din nun? Ang tawag doon, dealer's permit. Yung modem mo, authorized and approved by NTC. Na nasa brand mo, may brand name, etc. Dealer's permit yun. Eh, may wifi yun, nagbubuga yun. Ng wifi, 2G, 5G. Nagigets nyo? May frequency. Doon kami medyo tanong, ano ba yung kasama rin ba yung nai-apply din namin? Dealer's permit, plus spectrum. Kasi papaliwanag ko kung saan ka nagpo-fall. Matalino na yung NTC doon, yung wordings nila is pagapang. Sabi ko, ay, marami na sila ng experience. Alam nila. May nagtanong po, ma'am, hindi po kami maglalagay ng internet. Maglilinya lang po ako mula sa isang province, papunta sa isang province. Tapos paparentahan ko po sa ibang nagpapagapang ng internet, mag-a-avail sila doon. Ah, yes sir, transport ka, walang internet. Pero ngayon po, hindi na po yan totoo eh. Lahat po pwede nyo ihalo doon kasi padaanin. WDN, SD1, etc., cloud, etc. Internet access na rin po yun. So nagpaparenta ka lang, pero dinaanan ng client mo ng internet, automatic internet access service yung bitib. So kung anong babagsakan. Tapos papaliwanag po, kung colocation server kasi ipaliwanag po. Again, mag-a-avail ka sa mga services ng mga telco. Kaya nga parang pumayag yung telco dahil panalo rin sila eh. Wala kang choice kundi mag-avail sa kanila eh. Yung e-vitro, lalagay mo doon yung server mo, wala kang server sa bahay o sa mga bases nyo. Pero dadaan sa isang ano mo, napakasim, nasa buong area ka na ng Caloocan, Bulacan, etc. Mahal yun, may mga packages yun, may mga presyo yun. Panalo sila doon. So sila, wala silang nakausap namin, 100G, si IMJ, 10G network. Pero si IMJ nauna na. Pero ang gastos daw. So, ibig sabihin, sila mismo nag-comply na bago nagastusan na sila. Pero still, kailangan pa rin nilang i-comply yung kanilang network. Kasi nga, iba yung sinasabi dun eh. Yung bandwidth na sinasabi is itatouch. Next ay tatakal yun. Kasi parang mawala daw yung mga maliliit. Yung mga walang permit. Yun talaga yung layunin nila doon. Ayan, radius 65,000 1G lang. O 2G 95,000, 5G 200, 10G 325,000. Hindi ba yung internet na dinadaanan ka lang yan? O, di ba? Wala pa. Ang totoo, iyak po talaga yung mga maliliit. Kaya kung gusto mo namang lumaki, paano tunayan mo sa financial capacity mo? Ititrim ka nila doon. So kailangan na mabusing pag-isip. Kaya kung aabutin kami hanggang mata-expire yung September, bago kami ma-renew, kasi kailangan namin pagandaan yung gastos. So, malalaman nyo, siguro September na rin, nung anong status. Kasi, totoo lang, hindi namin alam talaga kung masasatisfy namin lahat yung requirements. Ang bigat. Lalo na, hindi na tayo matuturing na pag nagsama na tayo, plus yung mga clients, hindi na tayo, hindi tayo community-based. Baka nasa 10 million dapat yung assets natin. So, saan kami kukuha nun? No? So, ibig sabihin, ginawa na nila ng paraan. Kung walang kakayanan, hindi pwede. Kung may kakayanan, sige. Yun totoo. Dalawa lang ang requirements, compliance at nakapera. So, doon kami alanganin sa pera. Kaya nagtitrip lang kami, kaya nga namin ginawa to, hindi na nga kami kolekta. Kasi nga may mga gastusin, may people pa, di ba? May mga binabayaran. So, ang dami namin kaya nag-cost cutting din kami. Binamanage namin dahil nga paghahanda doon sa kung ano man yung future na iingin sa amin or ano. Ano pa ba? So, tanong po. Tanong po. Ang malungkot talaga na. Ayun. Ang lungkot nga nila sa rin, Slokin. Ngayon, mga sir at ma'am, kung nangungulit man ako sa inyo, nag-PPM ako sa inyo ng please, kasi talagang kailangan natin mag-ready for renewal if ever. Paano kung may mga delayed at mga hindi po nagbabayad at meron pong mga hindi nagre-renew pero ginagamit ang papel natin, unfair po para sa mga nag-renew. Tama po ba ako? Mali. Di ba po? So, yun po yung sinasabi ko na kaya po noong January, hindi po ako tumanggap ng bayad sa mga hindi nagre-renew.
Ang kailangan ko yung renewal. Sabi ko, kailangan ko ng renewal. And hindi po ako nagpa-renew nang hindi na-assess ni Sir CJ. Kasi para rin naman po yun, para fairness rin naman po sa mga talagang nagbabayad. Diba? Hindi naman pwedeng ito lang i-declare namin, ito lang babayaran namin. So, depende po yung kay Sir CJ. Kaya yung iba po, pag nag-assess, tinatanong na agad ako, magkano po magiging monthly? Depende po kay Sir CJ. Kung ano pong i-report niya. Kasi may bracketing tayo. Alam niyo naman po yun, di ba? So, yun po, kasi ako po yung nasigilan. Nakikiusap po ko sa inyo na kung maaari, lalo na may mga papel na nakapag-renew na, mag-on-time payment tayo para kahit pa paano, pag naipon niya, kahit maliit lang pag naipon niyan, magiging puhunan rin po yan. Salamat po. Yung sinabi ni ma'am, totoo po yun. Kasi isa yung sa mga decision na, isasama namin sa decision. Pagdating ng September, hindi namin makita na may kakayanan kami, magpapaalam na kami. Di ba? I mean, totoo, maging honest kami. Kung hindi magko-comply lahat, ano pang pag-asa namin mag-comply din sa LTC? Di ba? So, part yun ng magiging decision namin, tuloy pa ba tayo? Hindi natin kakayanin. So, hindi na natin. Totoo lang po, ang mindset po ng mga ibang kumpanya, na tayo mag-umbrella, mag-branch. O wag natin gamitin term na umbrella, magsasama ng iba. Tayo na lang. Ganun din naman eh. Gagastos tayo, tapos magpapalawak na lang, on our own na lang company. Di ba? Pwedeng ganun yung mindset namin eh. At least sila mawala. Tayo na lang. Ganun narinig ko dun mga sa NTC nung hearing. Kami gumagastos eh. Isang pagkakamali lang ng kasama natin. Bagsak yung kumpanya. Employee lang, sabihin na natin employee nyo, nagpadole, naka-uniform. Kaninong pangalan yung gagamitin? Sa amin. Ang higpit ng dole ngayon, nire-report na po every month yung mga nadidisgrasya at kung kahit walang nadisgrasya. At magkano yung 13th month. Paano namin i-implement sa inyo yun? So, ibig sabihin, kung hindi natin magagawa ito ng perfect ngayon na mag-comply, how much more pa doon sa susunod namin i-implement? Kunyari, imagine nag-renew kami. I-renew namin. From human resource, lahat i-record namin na may employee. I-report, 13 months, sahod. Online na rin po yung dole. Online na rin po. Nalaglag sa posting yung empleyado. Inyo, paano kami haharap sa dole ng ganun? Nakakatakot po para sa amin. Kaya kinakabahan kami kung ganun ang attitude ng buong mga kasama natin, walang concern sa company. Better, huwag na lang. Wala na tayong pera dahil sa collection, mahirapan tayo sa compliance. May malaglag na employee o kaya mahuli ng NTC na hindi compliant, durog yung company. Doon nga lang sa SME, nahirapan na kami kaya hindi kami nag-implement. Dahil may mga balances. Ang hirap po. Ngayon, kung DIA ay nasa amin, magbayad kayo hindi kasi babayaran namin ang buo yun eh. Sa supplier or sa PLDT or check yan. Mababaw naman kami sa utang pag hindi namin ginawa. So, parang ang nangyayari sa mga player ngayon, nag-i-incline, it's either solohin na lang natin area. Kapangalan na lang natin. Magpalawak tayo. Wala naman ng territorial yun. Yung sinasabi, kasi nga meron ng anti-discrimination. Bawal ka rin sa mga competitor mo, harangin. Pag meron na rin reklamo. Anti-competition act nakalagay doon. Uy, huwag ka maghan dyan, hindi pwede. Oo. Pero, again, yung mga barangay, medyo naging aware na rin. Kaya, kung hindi kayo makikomply sa barangay, alam na nila yung batas na yan eh. So, it's either kikita sila, magkukomply ka, or mapapahama ka. Kasi may ibang player, ginagamit din yung barangay para alisin yung mga competitor nila. Kasi sila compliant. Bakit yung iba,
Oh, naranasan namin yan. Paano kung yung parang may tayo tapos kami kung tayo papasok? Opo, meron ako mga ganyang ano eh. Oo. Ganun yung nangyari sa amin sa... Opo. Again po, babalik po sa kanila yung anti-discrimination, even the city hall, municipal pub, kailangan may ease of doing, yung applying for permits. Ba't hinaharang? Bakit ano service kasi yun? Alam niyo ba sa Bulacan, di ba natigil yung mga putol-putulan ng mga ng city? Nademanda sila eh. Ewan ko sino basta nakwento lang sa akin. Kasi bawal yun. Hinahamper mo yung operations. Nasasabotage mo. Ngayon, i-implement na yung anti-dangling wars. Kaya nga hindi pa na-implement sa atin kasi marami nag-reklamo dyan ng mga provider. Ba't kayo magpuputol? Una, kami nasisira sa mga customers. So doon nagkakaroon ng issue sa implementation. So again, yung ganitong situation natin, napakabigat talaga ng compliance. It's either malusaw na lang tayo dahil sa dami ng competitor na bago papasok ngayon, or mag-comply, sumunod. Ngayon, alam niyo ba, isa sa requirement is, siyempre, kung may company ka, may website ka. Kung may website ka, doon nag-a-apply lahat. 24/7 support sa mga customer, whether sa mga customer, PLDT nga, di ba, 72 hours, open close yung mga tickets. Kasi nga, naano sila, pag nagreklamo sa NTC yun, may monitoring na rin po yung NTC DICT sa status ng network mo eh. Kung mababa yung performance mo, may ino-audit ka, laging down, laging nagre-report, baka magpatawag tayo kagaya ng Valenzuela, pinapatawag yung telco para lang, bakit ganito service mo? Papahiya tayo nun. So, again, paano tayo mag-grow sa iba-ibang area na sinasakop na rin ng mga iba-ibang area, ng mga operator. Sila, mga talagang malakihan na rin. Diba? Alam niyo na yung mga pangalan, mag-research na lang kayo kasi yung mga malakihan ng ano. Yung ba, may buong metro in Manila in-apply. Paano nyo nakuha yun? Swerte pala nila ngayon kung magre-renew sila, tapos Metro Manila pa rin hawak nila. Pero kasi level lang namin sila na gano'n lang yung capitalization. Kaya yari sila kapag yung financial nila hindi match doon sa sakop na area nila. Ano sila, baka ma-reject ulit sila or di ma-renew. Ganon si NTC, compliance talaga. So, yung mga ngayon pa lang, simulan nyo na talagang nakarampang taon pa naman eh, maging compliant na kayo. Huwag na kayo gumamit ng mga nakaw na telco items kasi nga, baka yun pang gawin talagang baka humabol tayo ngayong taon eh. Sana, papapala tayo for 5 years walang nangyayari dahil sabi nga, bully daw yung tiki, porque may papel eh. Pero, sana huwag naman tayo humabol dahil nga, last na natin sa September 26 ang para maging malinis, clean slate lang tayo. So after nun, talagang sasabihin na namin sa inyo na talagang tapas kami ngayon. Bala na sumama ang loob nila, number 1 talaga, nakalagay naman yung sa agreement, pag hindi compliant, tapas. May tanong sa akin yung CPA namin, i-share ko lang sa inyo. Yeah, ba't hindi mo ma-declare yung sales nitong buong branch na to? Worth it ba sa 10K? Sa 8K na binibigyan nila? So, kunyari, may 1,000 clients kayo, 1,000 each. So, 100 clients pala, sorry. That's 1,000 each, 100,000. Tapos bibigyan kami ng 10,000 for the papers. Nagkamali, worth it ba yung 10,000 para harapin yung dole, yung BIR, yung NTC, para sa penalty? Hindi. Yun napakabigat na tanong sa amin. So, ba't pa kayang magaganyan kung hindi nyo ma-declare yung sales nila at matataksan? Sa mga tweet, sales niyo, sales namin. Employee nyo, employee namin. Mga ginagawa nyo ngayong equipment, compliance sa NTC, kami lahat mananagot. Customer nyo, customer namin. Isa niya magreklamo sa NTC, isa lang pangalan ng ireklamo. May worth it ba yung 10,000 monthly ay bibigay ninyo? Hindi pa nagbabayad. So, doon kami nagkakaroon ng sorry for the word, hindi yata natin, hindi uubray ganon. Centralized dapat yung database. Centralized yung website. Doon na taga-apply. Tapos, alam nyo bang kayo as branch manager, dapat employee namin. So, ibig sabihin,
salary kayo. Ngayon, kunyari, sa 100,000 na sales nyo, bibigyan nyo sa amin 10,000. Ibig sabihin, 90,000 sahod nyo. So, meron kayong withholding tax na dapat namin i-report. Siyempre, kayo gumagastos sa, area nyo mga equipment, tools, etc. Pasahod sa mga tao ninyo. Kaya 90% almost sa inyo. Kukupin tayo natin Pero, kung ibabudget natin yung sahod doon, 25,000 minus 90,000, expenses yung iba, 25,000 sa inyo, plus 10 sa amin. So parang nag-ooperate tayo as one talaga. Yun dapat. At i-report sa BIR yun, sa NTC yun. So pag pinagsama tayo, baka 10,000 clients tayo Sa madaling sabi, nilalagay natin sa proper documentation lahat. Ngayon kasi kanya-kanya tayo Aside from that, meron pang mga branch na hindi nakikipag-usap. Walang imikan. Basta gamit namin yung company nyo. So, hindi na ba pwedeng ganun? Connect kayo sa amin. Kung talagang parte kayo ng company, connect kayo. Kasi ibig sabihin, anytime, pwedeng ma-compromise as a whole. So, ibig sabihin, saka meron nagpapasiyo isa company, di ba? May nagpapapayslip, may mga ganyan-ganyan. Pero hindi naman declared as employee ng company. Mali. Before, pwede. Kasi nga, iba pa yung sitwasyon Ngayon, we do it in a right way. So, pagka ginawa kayo ng payslip, may kasama talaga ITR yan. Meron talaga, as in legit, yung accountant natin, magkaano yan? Baga, nandun yung mga withholding tax, nandun lahat yan. So, basically, gawin natin ang tama. Pero kung sa sitwasyon kasi ngayon, lalo na siguro, nandun pa naman kasama rin. Ano talaga, kanya-kanyang sagwa, napaparamdam na kapag oo, may problema. Madalas, hindi kaya kapag nagustuhan na, pag nakita na. Eto kasi, hindi kayo pwedeng maging branch ng ganun. Hindi pwedeng maging part kayo ng company na wala kayong pag-alam. Hindi kayo pwedeng maging part ng company kasi hindi kayo kumpiyan. Diba? So, might as well, if hindi talaga kayang communicate, mag-comply, alin nyo na. Diba? Hindi wag na tayong, wag na natin pahirapan yung isa't isa. Saka katulad ng iba, nag-message siya akin, nag-timan ko, karamihan naman dito, kakilala ka ko. Sinabi ko naman sino, hindi ako nasa management since November pa. Sila Sir Jake, sila Ma'am Dar. So, basically, obvious naman, bakit wala ako sa management. Malapit na akong mga anak. So, yung mga concern nyo talaga, inilalagay lang naman nila sa tama. Kung ano yung mali, tapos hindi inaayos, ayaw i-comply, lang yung magiging sagot nila. Kung hindi palakasan system to, hindi padrino system, kasi nga, isang company tayo. So, ayaw mag-comply, wala na silang magagawa kung i-implement kung ano yung dapat na ruling ng company. So, ayun, may mga nabalitaan pa rin kami na, let's say, branch ni PK. Tapos, nandun siya sa area nyo, walang barangay permit. Di ba nung before pa lang na nagsabi naman na simula pa lang, okay ng barangay permit. Okay sana kung kung halimbawa kami, visit kami, isa lang ang barangay permit. Pero nag-usap-usap na kami, baga naghati-hati na kami sa barangay. Pero may barangay permit. Ang bottom line kasi, meron kasi isang lugar, wala talagang barangay permit. Pero 3 ata sila nandun. So, sa 3 na yun, wala man lang kumuha. So, hindi pa pwede. Tapos pag hinarang ng barangay, katakot-takot naman na yung taga-opisina, pumaharap doon. Pagharap doon, yun agad, unang salita agad ng walang barangay permit sa amin. GG, kawawa talaga yung company. Kawawa rin siya yan, si Ma'am Manu, isa-isa humaharap. So, basic yan, ang dali-dali kumuha ng barangay. 3,000 na po sa amin, phase 8, kaya nakuha. Ang taas ewan ko, from 500, naging 3,000 na. Tapos po, ang permit sa service, 3,000. Pag may mayors ka, di ba? Nakita nila na may tindahan ka. Another barangay clearance or permit mo yun na 3,000. Pinakategorize, may online store ka, ganun din. May alak, 3,000 din. So kumikita na yung barangay namin. Sabi ko, lalaki itong barangay natin. Sabi ko. Tapos, ito pa po, yan po yung mga compliance. Ito po yung nakikita namin na isa pa, data privacy.
required na ang mga company na mag-support sa data privacy. Ibig sabihin, bawat customer nyo, kailangan mapapirma nyo sa data privacy. So, pag napapirma nyo na sila, para walang kaso, ipoprotektahan naman yung data nila. Kaya nire-record lang central database, central website, na may Trustmark, DTI Trustmark. Tapos kung may payment system pa yan, alam nyo na di ba? May iba dito gumagamit na ng ibang system. Okay yun, basta compliant dapat sa data privacy. Pero hindi basta compliant, i-apply po ninyo yun. DPoS, privacy, na sa website. DTAP, merong website na rin ang DTAP ng DICT, i-apply nyo yun. DTIP, syempre, nasa NTC. Lahat ng na-DTIP na na-approval nila, nakalist, baba kang passholder. Kung totoo yung OCLA na nakipag-partner para sa down detector, lalabas din yung company at makikitang laging nakapula yung KK. Down, audited yun. Si NTC DICT may cellphone para sa mga, may app para sa monitoring, para i-report yung mga bababang signal ng area. So, basically wala ka ng lusot. Kasi NTC merong SRF monitoring every year. September, babayaran, base doon sa FS. So kami, nasigilan ng 10,000, yung iba 600. Bakit? Kasi nasa FS nga nakabase yun sa assets. So pilit namin inaabot yung assets. Lumalaki yung SRF. Tapos, every quarter may report monthly. Kung ano yung nadagdag na clients, madadagdag na yung annual report ng NTC. Bukod pa sa interim, may interim pa. So, ang dami ng trabaho ng office para i-monitor kayong lahat. Pag, ibig sabihin, kung susuportahan nyo lahat yung mga gano'n, magkatrabaho talaga kami lahat. Gagastos kami. Pero, syempre, kung hindi na nagbe-benefit yung company sa, or cost-benefit analysis, parang sinasabi na namin sa inyo na huwag na kayo magulat kung sakali. Pero may pag-asa, kung may pag-asa, hindi nga lang, talagang mahirap yung pagdadaanan namin. So, better na maging honest na kami sa inyo, kaysa naman lokohin namin kayo na, uy, wala na tayong permit. Eh, nahuli kayo, wala na, expert na, di ba? So, sorry, hindi kami nag-rate yun. Sasabihan pa namin ang isip na kailangan dapat at least a month eh. Magsabi kami sa kanila na magre-renew kami. So, August, September, o sakto. August, mag-i-import kami kung magre-renew ba kami o hindi. Okay? Sa dami na nasa Caloocan na lumitaw ngayon, napansin nyo yung listahan, ang dami lumitaw na bus holder sa Caloocan. Sabi nila per province, per area, hindi. Kung sino may kakailan, apply. Yun ang nangyayari ngayon. Lalo ngayon sa ditip. Pero, kahirapan. Pero dodoble yung dami ng aplikant. Kung napansin nyo sa phase 9, di ba, mami, sinare niyo, ma'am, ay nagsusulputan na. Ay sabi yun, 350. Ay, parang walang alam po sa nangyayari sa NTC ngayon na. Sa Trua, todos, talaga. Pwede nga eh, pre-installation na lang eh. Oo, walang problema. Pero, yun nga, so kung papahuli yun, ngayon ang tingin ko, mas lalala yung sumbungan. Mas lalala yung sumbungan. Kasi nga, yun pa, the price war, wala namang sinabi na fixed doon sa award sa price. Ibig sabihin, sa applicant ng DTIP, sila pa rin magsasabi ng price nila. Kung sinabi nilang may 300 sila at inaproban ng MTC, wala tayo magagawa. Okay? Ang yun naman talaga nila, pababain yung presyo ng internet eh. Pero the compliance cost ng compliance tumataas. Ba't ka mag-o-open ng mababa? Sa area na sila pa rin. Kasi ikaw, sir, Yan. ang monthly mo, meron ka lang 500, di ba? Tapos may nagpasa na ang monthly niya 300. So, mag-base pa rin sila doon. Ibig sabihin, may target. Pagka ganun po, hindi nila i-approve yun. Buti pinaalala mo, ang application po ng DTIP, pag nakapagpasa ka na sa lawyer, PCE, tsaka CPA mo, nireview na nila, pumasa ka, ipopost na nila sa website ng NTC. For 5 days, sa area na related na yon, lahat ng known competitor mo at directly affected, iba-blackball ka. Parang sa atin sa pag may kumontra. Pwede pa na mag-protest
Yes, pero gagawa ka ng position paper, bakit hindi siya kailangang i-approve? Yun yung malinaw doon. Pag nangyari yun, sa area, puno-puno tayo sa Caloocan, tapos may pumasok pa, i-announce po yun for 5 days. Pag hindi ka nagreklamo within 5 days, pasok na siya. Wala ka ng habol. Isa yun sa mga na-orient kami doon na kasama doon sa guidelines. So, ibig sabihin, kapag nagtulong-tulong area doon, kaya meron kang kasalanan doon, pwedeng gawin mo ng position paper, depensahan mo, na siyempre most likely may kinalaman sa competition. Kailangan patunayan mo na meron talaga silang problema kung bakit hindi sila dapat ma-awardan ng DTIP registration or COR nila. Dahil marami na kasi area, loaded na, etc. At saka nag-violate sila sa ganito. So, meron ng say din yung mga existing na. Okay? Pero bakit sino ba naman magtsatsagang mag-usisi doon? Not unless talagang may hidwaan sila. Diba? Kalayaan nila mag-apply ng permit eh. Pero kung gusto mong pigilan, patunayan mo, again, mag-lawyer ka, bigyan mo ng position paper na hindi mo na kailangan papasukin yan. And later on, ikaw rin pag-iinitan kasi nag-ano ka. Oo. Tapos yung area nyo, di papahold na, no applications for bagong silang dahil crowded na, ang daming player, daming mga nag-avail. So, yung guarantee na, kaya nga, advantage din sana yung mga existing na. Yun ang ino-hope ng mga existing na mabura yung mga maliliit, non-compliant, at magpukos ng sumbungan. Totoo yan. Yan ang mga nakikita natin. Hindi kayo sa tinatakot. Kung dati walang pangil, pag-unting nangyayari, ngayon unti-unti na tumutubo. Kasi sa amin yung mga kalaban kasi hindi naman maiwasan. Sa amin, kalaban lang dapat namin yan. Si Edita, si Connect. Pero dahil nga may mga nagsusulputan, doon na yung nagkakaroon ng mapping ng price. Yes. Oo. Namin na gusto namin ma-terminate kasi nagkakaroon ng price war tayo. Eh yan nga po. So sa pagkakaintindihan doon, kasi kausap namin si Kuya RD, no? Ay magbababa sila ng presyo. Tapos ganito na ang compliance. Ang laki ng bayad namin sa PICOT, sa PLDT, sa mga compliance. Tapos 500 o 300 o ano po mga i-offer mo. Talo ka? Oo. Pero sila nagsimula doon. Pero totoo, anong sense may 100 clients ka, 1,000 each, tapos ginawa mo pang 500. Kinalahati mo, 50,000 na lang. Ang babayaran mo sa amin, 10,000, tapos kung obligay ka namin ng list line. Oh, list line, 25. Ayun. Hindi, totoo lang, ang daming compliance, hindi maganda yung 500. At least papasa namin yung siguro 800 to 1,000 pataas. Pero syempre, ang labanan ngayon, price. Oo, price. Kung pwede bang improve na lang yung service, paano improve yung service? And bulahan na lang doon sa mga brochure eh. High speed, no lag, no downtime, no contract. Speaking of no contract, hindi na pwede mo ng contract. Kasi data privacy, paano kasi pag-determine? In terms mo ng customer, application form plus data privacy. So parang application form na kagaya ng PLDT, may terms na kayo. Kasi protection na ng customer. Kasi ang nilaban ng PLDT, sila walang mga contract, kaya pwede nang iwanan yung customer anytime. So yung customer walang contract na pinumahan, kung anong problema nila, ibuli kagad sila. Yun ang lamang na sabi ng PLDT sa kanila. So kung may data privacy ka, application form ka, nakalagay naman po doon sa data privacy applyan nyo. Pag in-applyan nyo yun, i-require ka ng mga form. Didepensa mo rin bakit ka namin bigyan ng data privacy na go. Hindi pwedeng mag-offer ka ng po ng data privacy form nyo ha. Dapat po yun, may NTC na naka-approve ng DPOS. Napansin nyo po sa mga tindahan sa Palawan. Oo. Hindi po, yung ipapasok mo requirements online, ang daming hinihingi. Yung mga actor mo. Yun. Pero yun nga, bukod sa seminar, merong requirements. So yung form, ididikit ko sa website. Yung susi na may kulay-kulay, data privacy. So, kailangan connected na po lahat ng mga ginagawa natin. Again, hindi lang po pala, ano lang, para ma-fragmented lang to sa hearing na mga sinasabi ko sa inyo. Hindi pa final. So, doon kami
napoprolong yung agony namin na ano bang status natin. Tapos may hinahandle pa tayo mga area, di ba? So doon kami nagkakaroon na. Kaya nagpatawag kami ng biglang meeting to para mag-resolve. Kung napapansin yung iba, wala na. Wala dito kasi yung mga non-compliant, wala na. Yung mga medyo papadala na namin sila ng notice na bawal na silang gumamit ng pangalan, ng uniform. Kung binayaran nila yung uniform, tago na nila, huwag na nilang gagamitin. The moment na gamitin nila, sa abogado na. Kasi talaga kailangan namin magdisiplina dahil mahirap na po yung sitwasyon. Meron namang may ginagawa namang actions yung company. So, syempre, kumuha na rin tayo ng legal natin, ng abogado. So, may mga may mga ready documents na isi-send. Darating na lang sa mga address nila sa mga messenger email nila na nandun talaga na cease and desist. Hindi na po pwede gamitin within ganito. And meron syempre civil and criminal case na pwede isampa yung company once malaman na patuloy pa rin sa paggamit mapalogo, Upwork, uniform ID, gano'n. Once na tinanggal ka na sa company. Kasi talaga kahit kami, maglalabas din kami ng official statement dyan na hindi na kayo part ng company kung tinanggal natin kayo. Basically, ano ba yung mga guidelines kung bakit tinanggal yung company? Number 1 talaga, delinquency sa pagbabayad. Nakalagay yun sa mga kontratang pinirmahan nila. Actually, nga lang din 2 months, kung hindi nagkakamali, 2 months lang na hindi ka talaga bayad. Long for termination na yun. Pero ang nilagay namin doon sa notice is 3 months. So basically, yung mga alamang 3 months above ang mga utang yan. Pangalawa, compliance sa sa mga pinuntahan na ilang beses na parang I guess early quarter last year, nagsasabi naman ng sabi nyo, sige na So, akala kasi nakalimot na, hindi na biglang sumusulpot si Nurse CJ. Kasi basically, may nagre-report pa rin naman sa amin. Alam ko lahat tayo sa kanyang network, pero kailangan kasi natin i-sustain sa kanyang team. Yung mga talagang seryoso sa negosyo na to, diba? Hindi po pwede kasi ngayon masipag kayo sa network nyo, ngayon nasikaso yung network nyo. Susunod na buwan, wala na makipakalit sa mga clients nyo. Ganyan parang nag-ooperate kung kailan trip lang So again, kasama yun sa mga dapat yung So, katulad yan, may mga hindi na. Katulad nito, actually, itong meeting na to, ang nagpatawag sila Sir James, sila Ma'am. So basically, lahat ng hindi nakapunta talaga dito, pasensyahan na lang. Kasi ito na yung pinaka-final orientation ng company. Alam nga namang magpunta kami sa isa sa mga bahay nila para politiko nila pag-usapan. Diba? Tapos ipaliwanag na okay. Ayun po. So, yung matitira, baka syempre, yun na rin ang ating pwedeng i-consider. Pero yung mga yung mahinga na, yung cease and desist, nakik na lang pala, sorry, nakik. Pag-iisipan namin kasi totoo lang, mas masarap yung i-handle yung less na tao.